parang ganito yung magiging itsura niya guys. Ayan, hinulma ko siya dito sa white ng itlog. Ayan. Hi guys! So for today's video ay tuturuan ko naman kayong gumawa ng isang putahe na sigurado ako na magugustuhan nyo. Ang tawag dito ay egg relleno. At ang una natin gagawin ay nag-prepare ako ng 10 itlog. Then pagkaluto nito, hatiin ko pa siya sa 2 para maging 20 yung kalalabasan ng ating egg relleno. Then ilalaga muna natin sila sa sapat na tubig. Ayan, tatakpan ko na. At hayaan natin siyang mag-boiled na hard-boiled yung kailangan natin. So, ayan, nakikita natin na kumukulo na siya. And siya nga pala guys, sa pagpili nga pala ng itlog na gagamitin natin, kailangan kung pipili kayo ay hindi yung bago. Yes, siguro yung iba ang gusto nila bago, pero sa ganitong luto, ang kailangan natin ay yung medyo luma na. Halimbawa, mga 5 days na siya na na-deliver sa tindahan. Mas maganda yun guys, kasi pag bagong itlog, mahirap siyang ilaga. Bakit? Kasi pag nilaga natin siya, ang tendency ay madikit yung balat niya. So, ang tendency ay mahirap siyang balatan at maaari pa na yung itlog ay ma-deform. So, konting ingat lang tayo guys sa pagbabalat kasi ang importante dito ay buo yung itlog na babalatan natin. At ito na yung ating mga nilagang itlog guys. Ayan, nilagyan ko muna siya ng tubig para mas madali siyang balatan habang malamig siya kasi mainit pa siya. At habang pinapalamig naman natin yung ating mga nilagang itlog, ito nag-prepare ako ng mga gulay. At ito yung mga kakailanganin natin. May bell pepper, mayroong bawang, at saka may sibuyas. And then meron tayong isang pirasong carrots. Ayan, i-blender natin siya dito sa food processor para mas mabilis. Actually, pwede naman natin silang pagsamasamahin. Ayan, teka, ilalagay ko muna pala itong blade. Ayan. Tapos ilalagay natin ng konti-konti muna kasi baka naman masira yung blade ng ating food processor. Hindi kasi siya ganun ka heavy duty guys. Ayan. Siguro pwede na to. Kasi isang piraso lang naman yung ating carrots. Tatakpan natin siya. Plus ito. Ayan. Ready? Ready. So, okay na to. Tingnan nyo guys. So, konting ikot lang. Sobrang pino na niya. Ang galing. Maganda tong food processor pala na binili ko. Ayan o. Then, isusunod naman natin yung ating bell pepper, bawang, at yung ating sibuyas. Lagay ulit natin yung blade. And then, tulog na natin. So, napaka-convenient talaga pagka meron kayong ganito sa bahay, guys. Kung nagluluto kayo palagi, ayan, ito, napaka-convenient nitong food processor na to. Tingnan nyo guys, oh. Ayan, oh. Durog na siya kaagad. Ang bilis. Meron tayo ditong raisins guys. Ang ginawa ko ay i-blend ko, gigilingin ko rin siya para mas pino siya. Medyo matigas yung raisins guys, kaya ayan, medyo maraming ikot dapat. So, eto na siya guys. Nadurog naman siya. Pwede naman hindi kayo maglagay ng raisins. Nasa sa inyo naman yon, optional naman yon. Pero sa akin kasi gusto ko yung medyo manamis-namis. Kaya nilalagyan ko siya ng raisins. Meron kasing mga bata, for example, yung mga clients ko, meron daw sila mga anak na hindi kumakain ng raisins. So, hindi ko talaga nilalagyan minsan.
At dahil na-prepare ko naman na lahat, ayan, nagayat na lahat. Ito na yung ating mga ingredients. Ito yung ating dinurog na raisins at carrots. Meron tayong oyster sauce. Meron tayong konting paminta. Ito yung dinurog na mga bell pepper, onion, and garlic. Tapos meron din tayo dito pork cubes, pampalasa. Meron din tayo rito pickles, magic sarap, meron din tayong patis, at meron tayong toyo. Hindi toyo sa ulo ha. At meron tayo ditong itinirang 3 pirasong itlog, which is sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit nagtira ko ng 3 itlog. Ayun siya nga pala guys, munti ko nang makalimutan. Meron tayo dito 100 pesos na giniling. Ayan. Dinipros ko kasi siya, kaya nakalimutan ko. Ayan. And since medyo matigas pa yung ating giniling, ay pakukuluan muna natin siya sa konting tubig. Lagyan natin ng konting tubig para lang siya lumambot at mawala yung konting yelo niya. Then, tatakpan muna natin siya at pakukuluan. At habang pinakukuluan natin to ay magbabalat naman tayo ng itlog. And eto na guys, at natuyo na yung tubig sa ating pinakukuluan na baboy. Ayan, then ready na tayo para magisa. And ito na guys yung kinalabasan ng ating mga nilagang itlog. Ayan, hiniwa-hiwa ko na silang lahat. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano. Siyempre alam niyo naman kung paano yung paghiwa, diba? Then pagkahiwa natin, tatanggalin natin itong dilaw niya. And then ilalagay natin siya dito sa ating pin-repair na ginisang giniling. Then after natin ma-separate yung mga egg yolk, ayan, at inilagay na natin, ihahalo na natin siya sa ating ginisang giniling, and then dudurugin naman natin sila. Actually guys, mukhang naparami nga yung aking giniling eh. Oh, ayan. So dapat medyo damihan pa natin yung itlog. Siguro mga 50 pesos na giniling ay okay na dito, or 60 pesos. And then, ito na. Tapos na yung ating minix na giniling at egg yolk. At ito na rin. Nakaready na rin yung ating paghuhulmahan na mga puti ng itlog. Parang ganito yung magiging itsura niya guys. Ayan. Hinulma ko siya dito sa white ng itlog. Ayan. Hindi ko na ipakita sa inyo yung actual na paghuhulma kasi wala akong taga-video. Wala akong CP holder. And then, eto na. Madali lang naman guys. Magdidikit-dikit naman sila ng kusa kasi dahil dun sa egg yolk. And after nating mahulma yung lahat ng itlog, eto na yung kinalabasan guys. Ayan, oh. Bale, nakabuo tayo ng 20 piraso. Ayan. And then, mamaya, ididip natin sila sa egg. And then, ready for frying na. Okay, di ba? Napakadali. Ito na nga pala guys yung ating itinira na 3 itlog kanina. Ayan, babatiin natin siya and then lalagyan natin siya ng mga pampalasa kagaya ng magic sarap at ng konting asin or kahit plain lang kung ayaw nyo ng maalat. So ako, gagawin ko, lalagyan ko siya ng magic sarap at saka paminta.
andito na tayo sa part ng pagluluto guys. So, yung ating mga hinulmang itlog ay, ayan, idinip ko siya sa sa binating itlog. Ayan, and then after that ay ipiprito na natin sila. Ganun lang kadali. Wow! Lalagay tayo ng mantika sa kawali. Guys, hindi importanteng mainit na mainit yung mantika kasi ang tendency nun ay masusunog agad yung ating itlog. Ito naman yung result guys nung pagka pinirito natin na nakatihaya siya. Ayan, ganito. Mas maganda yung kinalalabasan niya. Unlike kanina na nakataob siya. Ayan, papakita ko sa inyo yung resulta nung kanina. Ito naman yung result nung kanina. Kaya lang parang medyo nasunog siya. Ayan, oh. Pero okay naman siya. Pero mas maganda pa rin yung pangalawang gawa ko. At ito na nga yung 10 na naluto ko. Ayan, nagtira pa ako ng another 10 para naman kinabukasan. And that's all for today's vlog. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga video updates. God bless you!